Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections. Resignation of Secretary Babe Singson, Commissioner Singson. ICI Commissioner Babe Singson, lalayasan na po si Bongbong Marcos, anak ng kamote. Magre-resign na po ang naturang commissioner sa Independent Commission ni BBM. Hindi naman kasi yan Independent, Dependent Commission. Isang malaking sampal ho ito kay Bongbong Marcos. Ano kaya ang dahilan ng naturang commissioner? May dahilan, pero gusto po natin yung totoong dahilan. Ano ba ho talaga ang nag-uudyok sa kanya kung bakit lalayasan niya itong ICI? Kasi ito na po, kasagsagan na po ngayon ng pagtumbok ng mastermind. Ang dami na pong nadadamay. Ang dami na pong artista at characters tungkol po dito sa flood control issue, mga ghost project, na mismong si Bongbong Marcos po ay talagang nakatuon na po sa kanya ang paratang sa mga budget insertion. Kasama sa asawa niya, anak niya, Martin Romualdez at bayaw na anak ng kamote, no? Hindi ba kaya ito ang dahilan? Dahil wala na, first family na po yung sentro ng kontrobersya tungkol sa korupsyon ng gobyernong Marcos. Patay ka diha, Yorm! Lalong malalaglag po itong mga bubulista, tanganista ni BBM pagdating ng presidential 2028 election. At patungkol po dyan, Vice President Inday Sara Duterte hindi talaga natitinag at muling number 1 sa pinakabagong survey ho. Pinakabagong survey. Presidential survey ngayong 2028, anak ng kamote, no? Kahit anong gawin ho nila sa mga Duterte, paninira, black propaganda, ang resulta, lalo pong minahal ng maraming Pilipino ang mga Duterte. Na kahit ginigipit na po ang mga supporters ng mga Duterte, anak ng kamote, number 1 pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. No, 3 taon na, numero 1, wala pa rin tatalo sa Alaska. Nag-usapan natin ang mga supporters. Ito, Senator Ronald Bato de la Rosa sa sampahan ng ethics complaint diyan sa Senado, anak ng kamote. Sino po ang nag-audio patungkol dito? Alamin po natin mamaya. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At sa mga gusto pong makapanood sa akin ng live commentary, sa Birada Aguila po ako ninyo mapapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much po, sir, in advance. Unahin na po natin itong mga kababalaghan ng gobyernong Marcos, no? Ay tungkol po ito kay Babe Singson, no? Nagugulat po tayo, mga kaibigan ko, mga kapwa ko Pilipino, na bigla na lang ho merong ganitong balita na magre-resign na po itong si Singson bilang isang commissioner ng ICI. Ano kaya ang totoong dahilan? Inanunsyo po yan kanina ho mismo ng chairman ng ICI, si Reyes ba yun? Andres Reyes. Narito po ang balitang yan, pakinggan po natin. I would like to first announce the resignation of Secretary Babe Singson, Commissioner Singson, effective December 15, 2025, but could be extended to December 21. He mentioned the very intense and stressful ICI work as taking its toll on this aging body. Ngayon, we allow Hingal na hingal si Andres Reyes. Sa pag-announce, hingal na hingal. O, ayan na po, ang reason niya, stressful. Yan, stressful daw. At tawag yan. Ito, ayan. Stress. Stress na daw siya at sa kanyang kaidaran. Intense. Tapos, stress. Hindi ako naniniwala dyan na yan ang reason niya. Isipin mo, kung ikaw ay yan ang dahilan mo, dapat nung una pa lang, hindi mo na tinanggap. Kung pagkakaedad yung reason mo, dapat nung una pa lang, hindi mo na tinanggap. Di ba? Kasi, siyempre, korupsyon ang pinag-uusapan. O baka naman, akala lang niya na sincero si Bongbong Marcos. Ito, teorya ko lang. Akala siguro niya, sincero si Bongbong Marcos sa paglaban ng korupsyon. At akala siguro niya, yung korupsyon ito, ay hanggang Martin Romualdez lang at Saldico. Pero ngayon, lalong mabigat talaga, mapipressure ka talaga dito, ma-stress ka. Kasi nga, nasa first family na po yung issue. Kahit pa naman ho sino, para sa akin. Yan gaano kagaling, no? Pag ang pinag-uusapan na ho ay korupsyon, tapos nakatuon na doon sa nag-appoint sa inyo, malamang sa malamang ma-stress ka. Kasi noon pa lang sinabi na ho natin, wala yan. Yung ICI na yan, itinatag yan ni Bongbong Marcos, ang purpose yan for cover up sa katotohanan. Siyempre, ang nag-appoint kayo si Bongbong. Pinapasahuran ka dyan, milyon-milyon eh. O kailangan mo sumunod. Kailangan mo sumunod sa agos. Kung ano yung utos sa'yo nang nag-appoint sa kinalalagyan mo ngayon, susunod ka. Baka siguro ho ito, sa pagkakataong ito, hindi na niya kinaya siguro yung sikmura. Intense? Stress? Putay na. Hindi ka ma-stress. Ang korupsyon ngayon ay nasa first family na. Nasa asawa, nasa anak,
nasa bayaw, nasa pinsan. Itinuro mismo ng dating chairman ng General Appropriation Committee dyan sa Kongreso, Saldico, na kasama nila sa paglilima sa kaban ng bayan. Mafia insertion. Malamang, mai-stress ka. Kaidaran. O baka naman siguro talaga hindi na ho kaya niya sikmurain ang kaliwat ka ng korupsyon. Baka nagulat siguro sa anak ng kamuti. Oh. Ang hirap nitong kalagayan namin ngayon. Isipin mo, ang purpose mo dyan, kaya ka itinalaga para i-determine kung sino yung pinaka-mastermind ng flood control, ng mga insertion. Takin mo ha. Ngayon yung nag-appoint sa'yo, nag-appoint ito, ngayon yung nag-appoint sa'yo, itinuro ngayon na mastermind. Hindi lang itinuro, hindi lang siya, kundi pati yung anak. Hindi lang yung anak, kundi pati yung asawa. Hindi lang yung asawa, pati yung bayaw. Hindi lang yung bayaw, pati yung pinsan, anak ng kamuti. Ngayon, saan ka lulugar, Singson? Di ba? May stress ka. Baka mamaalam ka nang wala sa lugar, no? Ngayon mo, siguro, ang nakita ni Singson, putang ina, kaya pala tayo itinalaga dito para sa cover up. Para ilihis ang katotohanan. Minamanduan. Pero hindi niya siguro masikmura. Tika, hindi po pwede. Ang pinag-usapan dito, pera ng bayan at yung mga nasalanta na biktima ng baha. Maraming namatay patungkol sa baha. Nakonsensya siguro ho ito. Para lang ho sa akin ha. Nandun yung konsensya siguro niya. O tika, kung ganyan naman pala ang gagawin natin, tatakpan ang katotohanan, kayo na lang. Kasi ako, nandito ako, akala ko ay totoo, lalabanan ang korupsyon, kayo na lang. Ito pa yung pinakamasaklap. Isipin mo, yung 10,000 na proyekto, no, ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sila po mismo nakadiscovery, mga kapulisan at militar, na mayroong ghost projects na 249. Isipin mo yan. Oh, hindi ka ba ma-stress? Hindi ka tatanda dyan? Talagang intense yan. Yung trabaho mo, intense work nga. Ang sabi niya dyan, intense work. Hindi ka matatakot. Malacanang, uniform personnel, pare-pareho eh. Mayroong ghost projects, mayroong corruption. Anak ng kamuti, saan ka pupulutin yan? Kung babanggiin mo, babanggain mo yung mga kurakot talaga at mastermind, binabangga mo si Bongbong Marcos, binabangga mo yung mga militar ngayon. So, idihamak si Singson, former DPWH Secretary man yan ni Aquino lang, wala man lang yung alam sa mga baril. Okay lang sana kung may security personnel sila para ipagpatuloy niya yung kanyang katungkulan, pero hindi. Yun yung teorya ko, no? Nalaya naman tayo. O baka naman tinakot siya. Sige, pag ikaw manindigan ka sa ginagawa mo yan, may paglalagyan ka. Kung hindi ka makikinig sa instruction, inunahan na niya. Again, hindi po ako naniniwala sa dahilan niya. Intense work, sa edad, at stress. Meron pang pinakabuod yan para sa akin. Baka, mamaniubrahin, no? No, isarswila yung investigasyon, kaya hindi niya kinaya. Mag-resign na lang siya. Actually, ganito. Alam mo, Bib Singson, dapat noon pa lang, hindi mo na yan tinanggap yung posisyon na yan. Para sa akin, ha? Ba't mo tinanggap, no? Alam mo naman, pamilyang Marcos mula noon hanggang ngayon, mga kawatan, anak ng kamuti talaga, oh. Ba't mo tinanggap? Anong meron? Naalala ko yung statement niya na sinabi si Diskaya, hindi pwedeng magiging state witness, eh. Baka, inutusan lang din siya noon. That time, magsabi ka ng ganun. Na hindi pwedeng si Diskaya. Baka, inutusan lang. So, ito lumalabas. Lalo na mga militar involved na rin, anak ng kamuti. Saan po tayo patutungo dito? Kaya meron nga ho naghahamon sa militar, eh. Ano po ang bago ko i-play yung video na naghahamon sa militar? Ano po ang magiging dito? Magiging implikasyon, epekto sa ICI ni Bongbong Marcos? Simple lang ang masasabi ko dyan. Ang epekto nito yung kredibilidad ng pag-iimbestiga ng ICI. Dalawa na po yung umalis dyan. Si Magalong alias Buplax na tinawag na upaw ni Pulong Duterte. Tapos ito. Mantakin mo ilang buwan lang. Ang sabi pa nga ho ni Magalong, mahababang investigasyon to. Ang sabi rin niya, hindi madali. Pero ito, dalawa na kumalas. Parang magkapareho siguro sila ng rason para sa akin, si Magalong at saka ito. Pero ako, dismayado ako kay Magalong, nagpagamit na rin sa Marcos admin against Duterte. Pero ito, ano kaya ang dahilan niya? Kaya maraming mga Pilipino galito ngayon. Una pa lang, hindi mapagkatiwalaan yung ICI ni Bongbong. Dahil siya man ang nagtalaga dyan. Na ngayon, merong isang reporter na naghamon dito sa mga militar. Sabi, putang na, ano bang ginagawa ho ninyo? Pamilya, anak, tatay, pinsan, asawa, involved na dito sa korupsyon. Patuloy ba kayong mananahimik? Kasi tayo, di ba? Naghanap tayo ng kakampi, naghanap tayo ng katuwang para may siwalat ang buong katotohanan. Kaya ito, natutuwa tayo. Merong isang mga reporter. Nagalit na galit, oh. Ating mga kasundaluhan ay nabubuhay sa kawalang hiyaan sa ngayon. Ayaw nilang tumindig sa katotohanan. Kapayapaan? They can do it peacefully. Hindi ba ga? Dahil sila ang pwedeng gumawa, sila lang ang may higit na kakayanang gumawa ng kalapastanganan o gumawa ng tama pairali ng kapayapaan. Sila lang yun.
Sapagkat sila ang may kapangyarihan. Sila ang may hawak ng armas at kung ano pa. Pero mas pinili ng mga ito na manatiling pikit. Pikit sa katotohanan. O kaya hindi nakapagtataka na isipin ng marami ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi na sandatahang lakas ng Pilipinas. Sandatahang lakas ng mga bangag. Di ba kayo nahihiya niyan? Ayan na. Hoy mga militar, sandatahang lakas daw kayo ng mga bangag. Aray ko. Hindi sandatahang lakas ng Pilipinas. Sir, dahan-dahan, sir. Baka kasuhan ka, sir. Inciting to sedition at destabilizer, sir. Nakalimutan ko pangalan ng reporter na ito. Tabang din, ha? Tama rin naman, ho. Iyan ay part pa rin ng freedom of expression at freedom of speech, ha? Hindi mo maiiwasan, eh. Kayo ba ay sandatang lakas ng mga bangag? Kasi nga, mga bangag ngayon, ang nasa Malacanang, limas ng limas sa kaba ng bayan. Mag-hair follicle practice kayo para hindi kayo sabihan ng bangag. Kayo naman talaga. Mga balat sibuyas naman, simple lang naman yan. Buhok lang naman, ayaw nyo pa. Ito na ho ang totoo dyan. Ba't matakot? No? Itong mga militar, isangkot nga rin sila, di ba? 249 ghost projects. Sila rin nag-imbestiga anak ng kagwang. Hindi tuloy, sir. Sige, sabihin natin. Andun, piliin ang tama. Sa palagay ba ninyo, armed forces, nasa tama kayo? Hindi. Sa palagay ba ninyo, tama na isang tao lamang ang inyong pinagtatanggol samantalang ninanakawan, nalulunod sa baha ang mga mamamayan na dapat ay isa ninyong pinagsisilbihan? Tama ka dyan, sir. Palakpakan natin si sir. Lumalabas kasi itong mga militarya, pasintabi sa mga magagaling na mga militar. No? Alam naman natin, marami pa rin mabubuti at mga kapulisan. Pero ito po ang nakikita natin sa inyong institusyon. Pagpasensyahan niyo po kami. Hindi namin kayo nila lahat. Nagiging tuta po kayo ni Bongbong Marcos, eh. Isang apelyido lang yung pinagsilbihan ninyo, Marcos, eh. Katakot-takot na po na controversial na ito, trilyon po ang pinag-usapan ngayon naman. Lumalabas na naman na King of Pork Barrel. Kings kasi dalawa. Sandro Marcos, Martin Romualdez, tahimik talaga tayo. Kaya ikaw, Singson, sa pag-resign mo sa ICI, putang ina, alam ko meron kang nalalaman. Siwalat mo nga, magsalita ka nga, yung totoong dahilan, nang maliwanagan tayo. Kasi ang nakikita ho natin, pinagtatakpan talaga ng mga militar, kapulisan, itong si Bongbong. Putang ina, wag po, maawa po kayo sa bayan. Sandatahang lakas po kayo ng Pilipinas, hindi po kayo sandatahang lakas ng mga bangag, sabi ni Sir. Tuloy nga, Sir. Alin dyan? Nasaan kayo dyan sa party na yan? Pati ba kayo? Oo. Kawawa naman kayo. Pero sa isang banda, kung titindig kayo, maniwala kayo. Hindi kayo pababayaan ng kung sino mang papalit sa inyo ayon sa nasasaad sa konstitusyon. So, sabi ko nga, hindi. Mas pinili ninyo manatiling nagbubulag-bulagan. Mas pinili ninyo yan. Yan yung mapait, eh. Palapakan natin si Sir. Kalimutan ko yung pangalan. Nasa Abante. Ang hirap po niyan, eh. Magbulag-bulagan ka. No? Ikaw, militar ka. Tinagurian ka sa datang lakas ng Pilipinas. Mismong sa loob natin ng bansa, mayroong problema. Paano tayo ipagtanggol ng mga yan? Itakot nga sila sa mga politiko. Sa mga kawatan sa gobyerno. Hindi wala tayong pag-asa. Kung ganun ang lalabas. Ito si Bib Singson, na nilayasan na si Bongbong Marcos, dito pa lang, eh. Malaki na po yung ano dito, palaisipan. Bakit bigla ho kang umalis dito sa ICI ni Bungit? Siyempre, animal, may pinagtatakpan. Hindi na siguro masisikmura ni Singson. At yung galit ng taong bayan, sobra-sobra na rin. Baka sa isip niya, animal. Ang tanda ko na, madadamay pa ako dito sa galit ng bayan. Kasi questionable yung kredibilidad ng ICI, una pa lang. Walang ang live stream, eh. So ikaw, matanda ka, sabihin na lang natin, maganda yung reputasyon mo, nagiging former DPWH secretary ka. Pero ngayon, masisira yung karera mo, masisira yung pangalan mo dahil sa gobyernong Marcos na anak ng kamote. Walang ibang ginagawa kundi pagtatakip butas sa mga isyu sa bayan. Kasi naghahanap ang taong bayan ng malalaking isda. Tama ba? Ngayon, meron na naman silang announcement na pakakasuhan. Magugulat ka. Yung mga taong hindi man lang pinangalanan ng mga kontraktor, lalo na ni Diskaya, iyon patuloy ang kinakasuhan nila at kagulat-gulat yung mga pangalan ng mga senador na lumabas. O pakinggan po natin. O siguro, hindi na natiis na ni Bib Singson. Putang na, sobrang kasarswila na ho yan. Hindi na maganda. Niluluko na natin ang taong bayan. Wag na. O ito, pakinggan natin ulit. Itong announcement nila dito. Kinakasuhan. We will also recommend, Commission will recommend, pagsampa ng mga kaso laban sa mga these following persons. Former Senator Bong Revilla Jr., Leonard Ngo, Carlin Villia, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Ruel Pomali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. Tingnan nyo. Yan ba yung mga malalaking isda na gusto nating ipakulong? Dito pa lang, pag ikaw si Bib Singson, baka sasakit din ulo mo, eh. Tangina yan, no? Papunta na ba daw sa malalaking isda? Putang ina. Si Crispo, okay siguro yan kasi kasama mo yan sa General Appropriation yung sa BICAM. Si Crispo, saldi ko. Pero, Jinggoy,
Bong Revilla, Joel Villanueva. Putang ina. GIL talaga, ginagago talaga ng gobyernong Marcos. Oh. Oh. Ako sa akin, putang, kapanipaniwala ko sana ito, kung yung isang dambuhalang kawatan, na alam na ng taong bayan kurakot, ay isinama dyan. Kasama si Sandro. Si Martin Romualdez, wala dyan eh. Sige nga pa. Sige, kumbinsihin nyo ako, mga bubunistang tanganista, na maniwala ako sa kanilang mga listahan dyan. Makukumbinsin nyo kaya kami na ang aming gustong mapanagot ay itong si Martin Romualdez, Saldico, Sandro. Kutangina. Nasaan yung mga pangalan nila dyan? Bakit pinagtatakpan ho ninyo? Magulat ka, itong si Bong Revilla, hindi man sinabi ni Saldico kasama, no? Pati si Chis Cordero, Joel Villanueva, at si Jinggoy. Pero nandyan, pati nga si Crispo, hindi rin naman sinabi, no? Ang pinangalanan ni Saldico, Martin Romualdez, ito yung hinanap natin, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Aranita, Sandro. Yan yung mga pinangalanan ni Saldico. Bakit? Nasaan yung mga yun? Ayan ho, yung malaking isda na hinahanap po natin na dapat mapanagot. Kaya kung ako, Bib Singson, putang ina, okay, ninam. Iiwanan ko kayo ng iiwanan. Ayaw kong sumama sa inyo. Ito, hindi ba ho si Tito Soto naglabas ng statement dito? Na, tika lang. Hindi po pwede, sinisira nyo yung institusyon ng Senado eh. Bakit mga senador lang? Nasaan yung mga kongresista? Nasaan yung mga pinangalanan? Nasaan si Saldico? Na yung insertion, sinabi na nga ho eh, 100 billion insertion, Marcos, 1.2 trillion pesos allocable. Sige nga. Yung allocable na yan, ang may control ay si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Pero nasaan yung pangalan ng buhaya? Ito nga ho rin yung isinisiwalat ni Kiko, di ba? Si Sandro, mas matindi ang insertion, kaya nagkakatotoo. Na 1.2 trillion pesos, kontrolado po ng Sandro at ni Romualdez Martin. Pero magulat-gulat ka, itong ICI, wala man lang nakasuhan na yan, na buhayang-buhaya. Anak ng kamote. Sino ba yung mga district engineer? Anak ng kagwang talaga naman. Ayaw namin yan. Si Crispo, sige, kasuhan nyo yan. Si Budots, putang ina, nagabaan din eh. Alam mo, kawawata si Budots. So, talo na nga ako sa pagkasenador. Ayan, nakasuhan pa. Joel Villanueva, talagang siniseryoso po ng gobyernong Marcos. Ano bang kasalanan mo, Joel? Yan ang patunay. Ang gobyernong Marcos, ang korupsyon ay nangingibabaw ho talaga. Bago natin pag-uusapan, kung ting-sigwi lang ho tayo. Bago natin pag-uusapan ang number 1 sorby ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo ba? Ang Pilipinas ngayon ay lumulubo na naman ang utang. Bago natin pag-usapan si Bato. Bakit lumulubo ang utang? Dahil nga sa korupsyon, kaliwat kanan. Gusto nilang mangutang para may makurakot. Tayo ang kawawa ito. The national government's outstanding debt rose to 17.6 trillion pesos in October, up 6.1% as new borrowings and a weaker peso pushed the total higher. This means higher interest costs for government, less fiscal space, and more pressure to keep revenues going. Data from the Bureau of Treasury shows that the peso slide 58.8 against the dollar lifted both domestic and external obligations. About 2/3 of the country's debt remains domestic, while foreign liabilities rose on new loans and currency movements, making the debt burden more sensitive to peso weakness. The Department of Finance expects the debt to GDP ratio to ease to 61.3% by end 2025 and drop to 58% by 2030, but only if growth holds and interest rates continue to come down. Tingnan mo, mag-18 trilyon na ang utang ng Pilipinas. Ito yung epekto ng pangungurakot ng gobyernong Marcos. Kaya pa natin ito hanggang 2028. Animal naman, maawa naman tayo sa mga sarili natin. Mag-18 trilyon, tulog pa rin ang militar. Wow. So, sino maging kawawa dito? Tayo. Pero itong mga buhaya, ang sarap ng buhay nila. Ito ay bunga lahat ng corruption. Tingnan mo yung Philippine Stock Exchange Index. Bagsak lahat eh. Ayan Bagsak na bagsak, lagapak na lagapak. Kaya pa ba? Pumupula lahat Philippine Stock Exchange Index ngayong araw po yan December 3, bagsak na ang ekonomiya ng ating bansa. Sinong sisihin ito? Gobyernong Marcos. Ngayon, tayong mga Pilipino, kailangan po talaga natin ng panibagong pag-asa. Kailangan po talaga natin ng leader na hahalili, papalit kay Bongbong, na mabigyan tayo ng panibagong pag-asa. At may babalik yung dating sigla ng ekonomiya at makulong yung mga kurakot sa gobyerno. Alam mo, nakakatakot yung mga numero na yan, bagsak talaga lahat. Ibig sabihin, ang ekonomiya natin naghihingalo na. Wala po tayong ibang nakita dito na pwedeng maghilom sa lahat ng mga sugat natin sa ekonomiya, corruption, lahat-lahat, security, accountability, peace and security. Si Vice President Inday Sara Duterte,
na ngayon nangunguna na naman sa survey. Iyak na naman ang mga buhaya. Iyak na naman mga bubunistang tanganistang loyalista ni Bangag. Tanggapin nyo na lang na mahal talaga ng bayan ang mga Duterte. Na kahit anong paninira ho ninyo, ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Mangiyak-ngiyak na lang kayong mga hinayupak kayo ng mga dilawan kayo. Yung 2028, Duterte talaga yan. 2022 nga, Duterte yan. Nabudo lang sa kay Bangag eh. Tingnan mo, grabe ho yung banat nila sa mga Duterte. Hindi sara sa puwersa sila, dilawan, piklawan, komunista. Pero at the end of the day, ang sigaw pa rin ng taong bayan, kahit sinong ibangga mo kay Inday Sara, Duterte pa rin ho. Ganun pa rin po ang sigaw ng taong bayan. No question about that po. English ha. Sa Tagalog, wala pong katanungan patungkol dyan. Galit na naman ng mga troll sa atin. Sa Bisaya, wala na pangutana dyan dong. Wala na pangutana diha dong. Duterte talaga dong. Yan naman talaga. Pero kakaiba po yung survey na lumabas. Hindi kagaya ng mga survey na yon. Kumbaga kung ang tinatanong na kung ikaw ay buboto, ako ngayon ang eleksyon, ay sinong iboboto mo, na mga pangalan nakalatag. Pero ito kakaiba. Ito muna pakita ho natin. Ayan. Vice President Sara Duterte patuloy na nangunguna sa 2028 presidential election. Aray ko! Duterte, 33%. Ayan. Ang dumidikit si Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, 13% iyak. Sunod, layo no? Wala pa nagkalahati. Tanginang lang, hindi na kaya ho ito. Sunod, Lini Robredo, 13%. Bungo, 4%. Senator Padilla, 3.3%. Grace po, 3.3%. Hontiveros, 2.4. Yan ang nangarap maging presidente. Putakin na mo. Ang inumin. Bambini, 2%. Ito ang dagat. Wow, dagat, 1.6%. Ang hari ng pork barrel, ang mga buhaya, 0.8%. Buah. Mas mataas pa ang hindi sigurado. Yung hindi sigurado, 22.2%. Doon yan sa 33. Kahit magsama-sama pa yung numero ni Lene Robredo, Bam Aquino, kahit isama mo. Tsaka yung mga pinklawan numero, layo. Hindi makakapantay kay Vice President Inday Sara Duterte. Kahit ipasok pa siguro yung 13-13, tama? 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kahit magsama-sama na, kay Tulfo, Robredo, tsaka Hontiveros, mataas pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. Walang makatalo nga kahit sinong ibangga. Ito yung patunay na kahit anong paninira ho ninyo, no, kay Vice President Inday Sara, ang sigaw pa rin po ng taong bayan ay Duterte. Duterte pa rin. Ito ha, ang survey ng WR, no? Yan ay WR nga na survey. Tingnan mo kakaiba po yung inano niya, survey na to. WR numero, Philippine Public Opinion. Ayan. Ito po yung fourth quarter na po ito na survey, fourth quarter, November 21 to 28. Tingnan nyo po, pre-election preference survey. Magugulat ka dito eh. Ayan o. Yan, magulat ka dyan. Yung mga nakalagay dyan, sa graph na yan, may percentage. No? Metro Manila. So meron silang survey sa Metro Manila kung sino po yung iboboto ho nila. Alam natin yung Metro Manila, daming bangag. No? Daming piklawan, dilawan, bubunistang, tanganista ni Ngiwiim. Ang dami, tingnan nyo ha. Metro Manila, sinong nangunguna? Inday Sara. 23%, yung 28% answer. So mahati pa yan. Baka nga yung answer, mapunta pa rin yan sa mga Duterte. Kasi kung sino po yung nangunguna, doon talaga pupunta. Yung iba pang hindi nakapag-desisyon. Pero number 1 si Inday Sara sa Metro Manila, 23%. Si Lini Robredo, na alam natin, maraming alipuris ng mga pinklawan dilawan sa Metro Manila, 15% lang. Di ba, layo? Sunod, Rapi Tulfo, 12%. Robin Padilla, 4%. Mapunta pa to kay Robin Padilla, mapunta pa yan kay Vice President Inday Sara. So magiging 27% yan. Yung answer, mapunta pa kay Inday, lalabas mga 50% si Inday. Ito, sa kabuuan ng Luzon, sa rest of Luzon, so ibig sabihin, North-South Luzon, ito pinagsama. Kasama na siguro yung Central Luzon dito, rest of Luzon, lahat nakasama. Tingnan nyo, sino number 1? Inday Sara, Duterte pa rin, 20%. Ang pagkakala natin, yung mga Luzon, marka bangag, marka pinklawan, pero hindi. Duterte pa rin eh. Dumikit ng konti si Tulfo Rapi. Robredo Line, 18%, Bungo 4. So, yung 4, mapupunta pa yan kay Inday Sara, 24%. Sa answer, 25%. Kay Inday Sara pa rin. Ito, Visayas, grabe, ang tindi sa Visayas. Oh. Sa Visayas naman, Duterte Sara, 43%. Grabe no, sulit yung boto. Merong answer, 23%. So yung 23, mapunta pa talaga yan kay Inday Sara. Baka mag 60% pa si Inday dyan sa Visayas. Tulfo, 11%. Lini Robredo, 6%. Ang layo. O dito sa Mindanao, napakataas. Mindanao, 58% Inday Sara Duterte. So ang yung answer, 13%, Robredo 8%, Bungo 5%. Magiging 60% talaga si Inday Sara kasi yung kay Bungo, mapunta man kay Inday Sara yan. Tulfo, 5%. Ganun ho, katindi. So,
Wala nang iba ho. Ang pinakamalakas po na kandidato sa pagkapangulo ngayong 2028, Inday Sara. Yan ang patunay. Ay yung mga paninira ng mga kalaban, mga anti-Duterte, hindi ho umuobra. Na kahit hinahatak ho ngayon ng Makabayan Black, ayan ang sikong Pulong Duterte patungkol sa flood control, hindi pa rin umuobra. Di ba? Grabe ng diversionary tactics eh. Ito yung kinakatukutan ng gobyernong Marcos na maging presidente si Inday Sara. Sabi yan ni Tinio, kailangan kasama sa investigasyon yung role ng kongresista sa distritong ngayon. Iyon. You know that time that was Representative Pulong Duterte. Ano walang ghost projects, may proyekto nga eh. Sabi naman ni Kong Pulong, ako ang pinupuntarya mo. Kung di ka ba naman bubo, di ako member ng House Appropriation Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH. At saka yung nilabas natin video kanina sa bilyonaryo, wala as in. Hindi naambunan si Kong Pulong Duterte ng alukabul budget ni Romualdez at ni Sandro Marcos. Lahat ng kaalyado ng Duterte. Wala talagang ganun budget. Pero ngayon itong hinayupak na Makabayan, pinipilit nila dungisan ng mga Duterte. Hindi na ho nyo kaya, sir. Kahit anong gawin ho ninyo, paninira sa mga Duterte, ang simpatiya ho ng taong bayan nasa mga Duterte na. Wala ka nang magagawa dyan. Tingnan mo. Pakinggan po natin itong news na ito patungkol po dyan sa presidential survey. O, nasan ba yun? Nasan ka? Ito, pakinggan natin. Yeah, words. Ito pala, sorry. Pakinggan po natin, Nangunguna si VP Sara sa isang survey sa 2028 presidential elections at naniniwala ang bise na ito ang dahilan kung bakit siya gustong alisin sa pwesto ng administrasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon political analyst Ronald Llamas. Ronald, magandang gabi sa'yo. Ito na yung pinklawan-dilawan na hindi matanggap yung survey. Ito. Hindi nila matanggap-tanggap to. Ako sa akin, tama po yun. Yan ang dahilan talaga. Kung bakit gustong ipa-impeach, pag-resignin si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. Hindi na kaya ng mga animal eh. Tuloy, pakinggan natin konti. Magandang gabi, Pinky. Kamusta? I'm good. Kayo po? Ito, Yung kalbo. traffic sa ulan. Oo nga, malakas ang ulan. VP Sara is leading the 2028 race ayon sa isang non-commissioned survey ng Tangere. How credible are surveys released early on this time? Well, una ay yung Tangere ay isa lamang sa maraming survey firms. At minsan naman magkakaiba yung mga resulta ng mga survey firms. Halimbawa, yung nakita ko na similar survey ng Okta ay magkadikit si Vice President Sara at saka si Rapi Tulfo. Pero that was several months ago. Ikalawa ay medyo tinamaan yung mga survey dito nakaraang election, kung maalala mo, Pinky. No? Mukhang marami sa kanila, if not karamihan, ay medyo nagkaroon ng crisis of credibility. Hindi ko alam kung ano pa yung kanilang... Malol kang kalbo kaso ngayon, wala nang kredibilidad ang mga survey firm. Kasi si Inday Sara nangunguna. Pero pag si Lini Robredo mangunguna, credible. Ayan tayo. Wala dyan naman tayo. Lahat naman ng survey ngayon, kahit non-commission survey, nabanggit ng bilyonaryo, yung Tangere. Non-commission survey, pero ngayon, wala na akong kredibilidad sila na. Sasabihin nyo, kasi number 1 si Inday Sara. Pero pag si Lini Robredo, ang mag-number 1, credible yung survey firm, ulol. Wala na kahit walang survey. Si gusto nyo, mag-ano tayo, ang tawag yan, kalye survey, para malaman talaga natin ang pulso ng bayan. Wala na, ito na ho yun talaga. Kahit wala namang survey. Number 1 sa puso si Inday Sara. Kahit sa social media, number 1 talaga, Duterte pa rin, mga hunghang kayo. ginawang summation para ito ay maayos. Siguro dumadaan pa sila sa ganung proseso. Yeah. Sabi mo nga, medyo maaga pa. Oh, yun Para sa ganitong survey. I was gonna underscore that dahil Yeah. 3 taon pa bago ang Yeah. presidential elections. Kaya nga ang tanong, how credible are they at this point in time? So, pero because it's the one that's out, ayon kasi din sa survey, it's Sara versus Lenny sa 2028. How likely is the scenario para sa'yo? Well, una, isa sigurong manifestation yung survey na yan. Sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. No? Mahalaga yun eh. Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Sabi nga nung... Ikaw naman, yamas kamas, fake news ka rin eh. Hindi naman nagsabi si Inday Sara na openly sa public na siya tatakbo sa pagkapangulo. Sinabi pa nga ni Inday Sara, wala pa naman siyang official na sasabi tatakbo siya sa pagkapangulo. As in, 3 years na lang, magto 2 years kalahati, almost 3 years. No? Wala naman siyang sinabi na ganun. Ako sa akin lang matik kasi yan sa survey, kung sino yung vice-presidente, yun yung ina-assume ng mga survey firm na tatakbo sa pagkapangulo. Alam mo ako, mas naniniwala nga ako dito ngayon sa mga survey ngayon. Sa totoo lang, bakit? Simula ng 2022, 2023, 2024, ngayon 2025. Di ba may mga survey na agad na maaga? Sino nagpa-survey nun? Di ba sila ni Martin Romualdez? Yung survey sila. Para titingnan nila ang pulso ng bayan. Sino ba yung lumulusot sa mga survey? Sige nga. Sino? Sino yung nagiging consistent na number 1 sa mga survey? Kahit bayad na ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Vice President Inday Sara Duterte. Yung sinasabi ni Llamas na dikit si Tolpo kay Inday Sara, may time na dumikit. Pero nung simula ng investigasyon sa PCSO, laging may panalo, nasira si Rapi Tulfo doon. At nung dumikit-dikit siya sa mga Marcos, sira o sila. Wala na pong mangyayari talaga. No choice na kayo. Kundi tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Within 3 years
Inday Sara, number 1 sa survey. Nakita nyo ba si Inday Sara na nag-number 2? Hindi. Number 1 lagi. Kapag tiningnan mo, yung kredibilidad ng mga survey firms, sabihin na lang natin, nagka-problema last election, pero by this time, nakikita ko consistent eh. Consistent yung result. Consistent kung sino po yung nangunguna. Ang layo ni Leni Robredo. Sabi ko nga, magsama-sama na yung 1, 2, 3. Ang mga pinklawan, huwag na si Bungo kasi atin si Bungo. Pagsamahin natin yung lahat ng green. Pagsamahin natin ng lahat ng asol. Pagsamahin natin yung lahat ng pinklawan, dilawan. Isama nyo pa kung kan Martin Romualdez. Ang layo, no? Nangunguna pa rin yung kulay green. Hindi nyo na po yan may tanggi. Si Kuya Bungo nga, putyang ina, magulat-gulat ka ang taas ng numero, di ba? Nung nakarang election, 27 million. Ba't rin ganun? 20 plus million. Vice President Inday Sara, 32 million. Kung walang mikos-mikos sa 2028 presidential election, baka majority ng boboto kay Inday Sara, mga Pilipino, abot ng 40 million. Yung mga nakikita ko. Kasi ang Pilipino kasi, tinitingnan nila kung sino yung inaapi. Sino yung dinidiin. Doon talaga pupunta. Ito na po yung resulta. Maniwala kayo sa akin. Hindi na po nasusustain ni Tambaloslos na siraan si Inday Sara, lalo pong umangat. Itinataas. Tingnan mo si Tambaloslos, hindi man lang maka 1%. Putangin na naman kasi buhayang-buhaya, halatang-halata. Na ngayon, pinag-iinitan ho ngayon, mga supporters ni Inday Sara Duterte, mga Duterte. Isa kasi yan sa mga ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos. Kahinain yung mga supporters ng mga Duterte. Una si Tatay Digong. Talagang pinatahimik nila si Tatay Digong nasa Netherlands. Ang resulta, noong 2025 midterm election, kamuntikan na mga manalo lahat ng mga senador kung hindi pa minikos ni George Garcia. Ganon din ho ito. Ito si Bato, tingnan mo. Gusto nilang pahinain. Patahimikin. Kasi si Pastor Kebol, pinapatahimik na. Malakas na supporter yan ni Tatay Digong. May sariling TV network. So ito si Senator Bato, isa to sa mga tinatawag na uplan-huros. Lahat ng mga galamay ng mga Duterte, mga supporters, pinapatahimik. Ito yung tusong tusong paraan ng gobyernong Marcos. Yung mga sa gilid-gilid, pinapatahimik na. Ngayon si Senator Bato, hindi na mahagilap. Saan ka nagtatago, Sen? Pinipilayan si Senator Bato, anak ng kagwang. Na ito naman si Tito Soto, inuudyukan din, may nag-uudyok din siya. Sampahan daw ng ethics complaint si Bato, anak ng kagwang. Ito muna, pakinggan natin itong banat ni DJ Chachacha, anak ng kamuti. Ito hoy, pinklawan mo si DJ Chacha, di ba? Dilawan sila ni Pailon. Pailon noon. Nagbuisit ako dito sa tanong niya. Ito naman si Tusoto, inuudyo ka na magsampa kayo ng ethics complaint laban kay Bato. Ito pakinggan natin. Tito Sen, yung tungkol po dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi po ba wala naman talaga sa rules ng Senado, even ng Kamara, na pag parati po nag-a-absent ang inyong miyembro, madidisiplina po ito. Pero kasi nagagalit na po yung taong bayan na sumusweldo pero hindi pumapasok. Ano pong plano nyo dyan sa Senado? Lol, ikaw lang nagagalit. Taong bayan naman talaga hayop. O naman, DJ Chacha, Anong nagagalit ang taong bayan? Hindi kami galit, ikaw lang. Baka pwede wag mo nang gamitin yung taong bayan, DJ Chacha. Gamitin mo na lang, nagagalit ng mga pinklawan, komunista, mga dilawan. Ayan. Kung tangina, totoo talaga yan. Galit na yung mga hinayupak na to. Mga bubonista, ayan. Komunista, ayan. Dilawan, pinklawan, ayan. Loyalista, mga tanga. Yan ang nagagalit. Pero senator kami, taong bayan, hindi ho eh. Nga. Ang pinakamagandang paraan dyan, para yung mga nagbabayad sa amin para kami magtrabaho, para mga kababayan natin na nagpapasweldo sa atin, para hindi magalit at pakita may magagawa kami. Ang pinakamagandang paraan namin dyan na nakikita ko is may mag-file sa Committee on Ethics. Tingnan mo, Kasi kung wala yun, wala talaga sa rules ng Senado yun, na kapag hindi pumapasok. Sa House yata meron, hindi ko Wala po, wala Tito Sen. Wala din. Tingnan mo ikaw Senate President ka, no? Senate President ka, ngayon ang anak ng kamote, imbis walang nag-iisip na magsampa ng ethics complaint kay Bato, ikaw pa ang nag-uudyok. Ikaw pa yung nagsasabi. Hindi ba dapat ikaw, Senate President ka, ikaw yung magtatanggol sa senador na ito? Bakit ba parang gusto mo nang putsangin na mapahamak itong si Bato? Anak ng kagwang, may reason naman eh. Kung bakit siya hindi siya pumapasok eh. Hindi naman na absent si Senator Bato noon, di ba ho? Nakita nyo bang uma-absent? Hindi. Bakit ba si Bongbong Marcos number 2 sa pinakamaraming absent nung naging senador siya? Number 1 si Manny Pacquiao. Hindi man lang na complaint sa Ethics Committee. Pero ikaw ang nag-udyok. Anong klaseng hinayupa ka na Senate President na gusto mong malagay sa alanganin itong si Senator Bato? Ano bang kasalanan ni Bato? Wala naman eh. May hugot nga eh. Hindi nga, pakinggan natin. Going 3 weeks nang wala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at sa mga kumukwestiyon daw sa kanyang paid absences. May payo si Senate President Tito Soto. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ino-joke ni Senate President Tito Soto na magreklamo na lang sa Ethics Committee ng Senado ang sino mang concerned sa attendance ni Senator Bato de la Rosa. Una na kasing lumitaw na walang no work, no pay rule para sa mga mambabatas. Kahit gaano pa sila katagal absent. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, pag-file sila ng ethics complaint at panagutin ng magandang remedyo para matalakay natin yun. Anak ka ng kagwang ka. Putang ina, yung mga senador umaasa sa Senate President, ikaw pa nakaisip ng ganyan. Anong klaseng tao ka? Yan ang kita-kita mo. Kayong mga senador, palitan nyo na po ito. Hindi po kaya kayong protektahan ng Senate President na ito.
ipagkanuluho kayo at tatraydurin po kayo, sasaksakin kayo patalikod. Anak ng kamote. Oh. Magtatatlong linggo ng missing in action si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasunod ng report ng Ombudsman na may arrest warrant na raw ang ICC laban sa kanya, kaugnay na madugong war on drugs ng Duterte administration. Una lang kinwestiyon kung dapat na bang mag-craft ng Senate rules kaugnay na pagpapasahod sa mga senador kahit absent sila. Pero duda si Soto kung makakapag-amyenda ng ganitong rule. Allotted na rin daw ang budget para sa sweldo nila. May hirit pa si Soto. Sa Congress nga, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Nagkano ba sila ng ginagawa? Laging maawal eh. Diba? O ito, Oh. 2 to 3 weeks pa lang. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, hindi nyo question. Sir, wala pong Bakit ngayon ang Senate na napapag-initan sa 2-3 linggo hindi pumasok? Functioning pa rin naman daw Ay buang ka. Ngayon pala, meron naman palang ganun sa Kongreso. Mga ilang taon hindi pumapasok eh. Bakit nakaisip ka na magsampa kayo ng ethics complaint? Mismo lang nakaisip ng ganun, nag-uudyok ka. So ngayon bigla kang kambyo. Pero tapos na sinabi mo. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Iwas pusoy ka? Iwas ka sa galit na pwedeng bitawan ni Senator Bato, baka ma-uppercut ka. Laki pa naman ng braso nun. Diba si may community ka eh. Bakit ba sa Kongreso eh? Isang noon man eh. Eh, di naman na ganun eh. Di pumapasok, walang complaint. Bakit dito 2 linggo ay gago? Ikaw yung nagsabi eh. Na magsampa kayo ng ethics complaint. Nasa bunganga mo rin. Ganun ka ba sa pagiging senador, anak ng kagwang? ang opisina ni De La Rosa dahil may mga staff pa rin siya roon. Pinaalala naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na option ito ni De La Rosa lalo na't kailangan niya raw ng assurance na mapoprotektahan ng gobyerno ang karapatan niya sakaling totoo ang ICC warrant. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na merong proseso. Correct. Diba? Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa, hindi ko sinasabing option sa lahat yun. Huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of option. Sa panahon ni Tingnan mo ha. Kay Senator Bato, may reason siya. Kasi nga tuso yung gobyerno. Sinabi ng ombudsman, may warrant of arrest. Ngayon, ano yung assurance ko? Ano yung assurance ko po na hindi po ako gagaguhin ng gobyerno? Eh, yung former president, ginagago eh. Kaya ba akong protektahan ng Senado? Bila akong senador. Elected senador. Kung tarantaduhin ako ng gobyernong ito, gaya sa ginawa kay Tatay Digong, puprotektahan ba ako ninyo? Yung karapatan ko, bilang isang Pilipino na magkuha ako ng abogado para ilaban ko yung mga akusasyon sa akin, dito natin pag-uusapan sa lower court, sa Korte ng Bansa, sa Pilipinas, mabibigyan ba ako ng ganong karapatan? E tinignan natin kay Tatay Digong, hindi nabigyan ng karapatan eh. Tama dyan, si Senator Alan Peter Cayetano. Utang, nabigyan nyo ng assurance na itong si Bato ay hindi kayang bitbitin ng mga banyaga at kidnapin at ipagkanulo ng gobyernong ito. Di wala nga ho tayong nakikitang gano'n na safety si Senator Bato. Kundi, isa lang ang nakikita natin, matik yan, tatraydo rin si Bato dito at kaya sang ipagkanulo kasi yun yung script nila. Pahinain yung mga supporter si Digong na Vice President Inday Sara para sa 2028 presidential election at sa impeachment. Bakit yan sila dilima? Pati si Senator Antonio Trillanes. Ang alam ko, ang Senate President yan si Tito Soto. Nasa kulungan man ng mga yan eh. Hindi naman yung pumapasok, hindi naman naka-duty yan, nasa kulungan yan. Anong ginagawa? Internet lang. O bakit hindi man yan sinipa at walang ethics complaint? Nagkatrabaho pa, may sahod pa. na dating Senador Laila De Lima at Sonny Trillanes. Nagpatuloy ang kanilang sweldo kahit detained sila kaugnay ng kanilang kaso. Nakapag-file din sila ng legislation habang nakakulong. Nagtuloy-tuloy din ang sweldo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kahit nagtago siya ng higit kumulang 1 taon kaugnay ng isang criminal case noong 2010. Nagbiro pa raw si De La Rosa kay Lacson nang kamustahin niya ito. Ani De La Rosa, i-break daw nito ang record ni Lacson pagdating sa pagtatago. Hanggang ngayon, wala pa rin daw personal communication si De La Rosa kay SP Soto tungkol sa kanyang absences. Base sa Senate rules, ilan lang sa mga nakalagay doon ang quorum at penalties, gaya ng suspension o expulsion kapag may disorderly behavior ang isang senador. Para sa agenda. Ito, pakinggan natin yung yung sinasabi ni Lacson diyan na i-break down ni Bato yung pagtatago ni Panfilo Lacson. O ito, tingnan natin. Well, it was in jest, because sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Yun. Posible talaga ma-break. si Lacson, mahigit 2 taon nagtatago, di ba? The Sir Corbito case. Nilayasan din niya yan eh. Si Bato, na 3 taon magtatago. 2028, pag napalitan na si Bangag, pag si Inday Sara na maging presidente, tingnan mo. Tsaka nandyan pa naman mga staff ni Bato. Functional pa naman yung office. Bakit alisan mo ng budget? Bakit alisan mo ng sahod? Yan pa rin, Bakit si De Lima, si Trillanes, Lacson, nangyari man doon. Pero ito, hindi pwede dahil Duterte si Bato. Kamuti talaga ng Pilipinas, no? Wala na, Nyor. Kahit anong gawin ninyo, talagang tatandaan ko yung sinasabi ni Tatay Digong na ipinadala niya kay Vice President Inday Sara Duterte. There will be a day of reckoning. Malapit na po yan. Kunti na lang, wala nang 3 taon. Ano na bang pizza ngayon? 2025 na eh. Wala nang 3 taon, mga 2 taon na lang. Tiis-tiis na lang tayo. Malay natin, sabi ni Guanzon. Malay natin, biglang ma-overdose. Masubrahan sa pulburon. Di kanyari ngayon, malango lalo, di ba?
Maraming pera, ninakaw galing sa kaban ng bayan. Pag ma-overdose ng pulburon, oh, balita, breaking news! Bubuhim! Na-overdose sa pulburon! Hindi na kami mahirapan nung magdipin sa Inday Sara. President Inday Sara Duterte. Kami na naman admin. Kayo na naman anti-admin. Tayo na, buhay gulong lang yan, paikot-ikot.